Alert Level 3, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Gaza. 22 overseas Filipino workers sa Israel humiling na repatriation. Tumatanggap po si Jeff ng payola na ang biyahe po ng mga van ay Pasita, Cubao. Transport Group isiniwalat na tumatanggap umano ng payola ang whistleblower na si Jeff Tumbado. Suspended LTFRB chairman, iginiit na dapat ibalik sa pwesto. Kampo ni Vice President Sara Duterte, nasa panic mode umano kaugnay ng inalis na confidential funds. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam. Magulo pa po ang isip ko, kaya yun na po na kasi gusto ko po munang magpahinga para makapag-isip po ako ng maayos. Pamilya ni Francis J. Gumikib hindi pa nakapagpapasya kung hihiling ng re-autopsy. Guro na nanampal sa bata, hindi na masasampahan ang kasong homicide ayon sa Antipolo Police. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. May nakikitang posibleng maging epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang patuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ayon sa isang ekonomista, maaaring maapektuhan dito ang produksyon at supply ng langis. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang epekto ng nangyayari sa Israel and Hamas, ang epekto niyan sa Pilipinas ay indirect effect talaga, more of indirect effect. Ang pinaka immediate effect sa atin ay yung pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Maaaring tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito ang isa sa mga hamong maaaring kaharapin ng mga bansa tulad ng Pilipinas sa patuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Ayon kay Astro Del Castillo, isang ekonomista, dahil sa pagkakampi-kampi ng ilang mga bansa sa gitna ng nangyayaring gulo, hindi malabong maapektuhan ang presyo ng langis. Malaking produksyon ng langis sa mundo ay nanggagaling sa mga bansa sa Middle East. Pag nagka-conflict kasi sa Middle East, may domino effect na yan sa mga neighboring countries, lalo na reliyon ang medyo sensitibong usapin dito. So pag nagkaroon ng conflict, lalo na madamay na rin yung mga ibang allies ng Hamas, na mga malalaking bansa. Ito ay makaka-apekto sa daloy ng langis at produksyon ng langis doon sa rehiyon na yun, papunta sa bansa natin at sa ibang bansa. Ayon pa sa ekonomista, posible ring maapektuhan ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Tel Aviv. Karamihan na ini-import natin sa Israel ay mga machinery and equipment, mga chemical, mga plastics, mga rubber. Samantalang tayo naman na nagpapadala ng mga agricultural products sa kanila, mga pagkain, mga textiles. So, may epekto rin sa atin pero hindi enough para magpahina sa ating ekonomiya. Pero ayon sa isang miyembro ng Private Advisory Council ni Pangulong Marcos, walang dapat ikabahala kahit pa lumala ang sitwasyon sa Israel dahil hindi naman gaanong umaasa ang Pilipinas sa Tel Aviv, lalo na pagdating sa importasyon ng ilang agricultural products. It's not big. I don't think we should worry about itong we don't trade too much with Israel, as far as I know. I mean, bulk of our purchases are from the rest of ASEAN countries at sa Amerika, dito sa mga wheat natin at asukal, the rest of ASEAN. So I think we should be fine. Gayunman, inamin ni Concepcion na posibleng ang gumalaw ang presyo ng langis dahil sa Israel-Hamas conflict. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hahanapan ng ibang merkado ng Pilipinas sa mga produktong inaangkat at iniluluwas sa Israel ayon sa Department of Agriculture, kabilang sa ini-import ng bansa ang mga juice, cheese at alcoholic beverages. Samantala, nag-e-export naman ng Pilipinas ang nasa halagang $8.8 million ng mga produkto gaya ng coconut, processed pineapple at iba pang juices. Noong 2022 ay umabot sa $5.65 ang halaga nito. Maliit lamang nila ang volume nito kung ikukumpara sa ibang bansa.
may problema tayo sa Israel, definitely we will find other markets dito sa existing markets natin. Nagkaisa sina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, retired Army General Benny Gantz, at Defense Minister Yoav Gallant na puksain ang Hamas militant group. Inanunsyo ni Prime Minister Netanyahu ang war cabinet na isang united government na tatapusin umano ang sinimulan ng militanteng grupo. Isinantabi ni Gantz at ni Prime Minister Netanyahu ang kanilang mga political differences upang matatag ang national emergency government. Ayon pa kay Gantz, ang naturang hakbang para sa kapayapaan ng Israel. Inaanyayahan din ni Prime Minister Netanyahu si Yair Lapid na main opposition leader ng bansa, subalit hindi pa ito sumasama sa alyansa. Mahigit sa 20 overseas Filipino workers na ang humiling na tulungan silang makauwi ng bansa dahil sa tumitinding kaguluhan sa Israel. Patuloy naman ang paghahanap sa 3 Pilipino na hindi pa rin makontak hanggang sa ngayon. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. So far, 22 OFWs, 19 caregivers, and 3 hotel workers. Patuloy na tumitindi ang gera sa pagitan ng bansang Israel at militanteng grupong Hamas. Kaya naman ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa Israel, humingi na ng tulong sa gobyerno para makauwi ng bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 22 overseas Filipino workers o OFWs na ang humili ng repatriation sa kanila. Habang 3 pa rin ang unaccounted o patuloy na hinahanap ng otoridad at inaalam ang kanilang lokasyon. Sabi ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnay na sila sa gobyerno ng Israel maging sa mga employer upang masigurong ligtas na makakauwi ang mga OFW. Yung marirepatriate shall have already accomplished their contract, finished their contract, or at least had a good understanding and agreement with their employers. Matapos namang itaas sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs o DFA ang krisis sa Gaza, maaari ng voluntaryong bumalik ng bansa ang mga Pinoy sa naturang lugar. Sinabi rin ng DMW na handa silang tumulong sa kanilang repatriation. When the DFA repatriation process commences, may team naman tayo sa PE Jordan who will stand to help, of course. Will be part of the team. But the lead sa repatriation there would be the DFA. Samantala, matapos makumpirma ang 2 Pilipino na namatay sa gera ng Israel at Hamas, nangako naman ng DMW na magbibigay ito ng tulong pinansyal, psychosocial assistance at livelihood program sa mga kaanak ng 2 Pilipinong nasawi sa gera. Kasalukuyan pang nananatili sa Israel ang mga labi ng mga nasawing OFW at nakipag-ugnayan na ang kagawaran kay Israeli Ambassador to the Philippines Elon Plus para sa detalye kung kailan posibleng maibiyay ang mga labi nito pabalik ng bansa. Might be at this stage kasi yun nga, with what's going on, but it's been done before, right? Nung pandemic sa Saudi, we had a mass repatriation of remains. So, kakayanin naman yun. Maybe we're just at a stage na medyo we still need to get the proper clearances from the Israeli authorities. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa pamilya ng 2 nasawing Pilipino sa gitna ng Israel at Hamas group conflict. Sa social media post ni Pangulong Marcos, sinabi niya na kagabi ang pinakamahirap na tawag sa telepono na kanyang ginawa bilang Pangulo ng bansa. Sinabi ng Pangulo na handa ang pamahalaan na magbigay ng assistance pati na ang pagpapabalik ng mga bangkay sa Pilipinas ng mga ito. Inatasan ni Pangulong Marcos si Philippine Ambassador to Israel, Pedro Lailo Jr., na laging makipag-ugnayan sa pamilya ng 2 biktima at ibigay ang mga kinakailangang tulong. Sa ibang balita, hindi pa rin lusot sa kaso ang guro na sinasabing nanampal sa 14 anyos na si J. Francis Gumikib. Ito ay kahit lumabas sa autopsy ng Philippine National Police na hindi namatay sa pananakit ang bata. Ito ang balita ni Leia Ilagan.
Ayon po sa hawak mo natin na autopsy report galing po sa forensic group ng Camp Crame, sinasaad nito na natural yung cause of death ng bata. Walang kaugnayan sa pagkamatay ni Francis J. Gumikib ang ginawang pananampal umano ng kanyang guro. Ito ang lumabas sa resulta ng isinagawang autopsy at histopathology exam sa bangkay nito. Ayon kay Rizal Provincial Field Unit Medical Legal Officer Chief, Police Lieutenant Colonel Maria Ana Lisa de la Cruz, pamamaga, pagdurugo ng utak at pagputok ng ugat ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Isa daw itong rare condition kung saan tinatamaan ang mga nasa edad 1 hanggang 18 taong gulang. Walang symptoms, tapos bigla na lang po. Kasi yung fragile po yung mga ugat na yon na it can rupture or burst simultaneously or spontaneously. And in other cases naman po, meron pong tension on that particular anomaly doon sa utak. In this case po, yung hemorrhage po as back up by the CT scan din po from the hospital, it came from the innermost area, which is initially it's in the medullary pontingeal area. Kaya naman ayon kay Antipolo Chief of Police, Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, hindi na nila maisasampa ang homicide case laban sa guro. Ngunit hindi pa rin aniya lusot sa kaso ang guro dahil sinaktan pa rin umano nito ang bata. May nangyaring pananampal pero hindi kami pwedeng magsampa ng physical injury kasi wala po tayong medical reports na nagsasabi na nag-incur nga ng physical injury yung bata. Bakos bababa lang ito sa other forms of neglect ng other violations na kakibat sa Republic Act 7610. Nakausap na ni Colonel Manongdo ang magulang ng biktima at ipinaalam na ang resulta ng pagsusuri ng PNP. Ako pa mismo bilang hepe, in-advise po sila na bibigyan namin kayo ng kopya. You could seek second opinion sa mga medical expert para po mas mawala yung agam-agam nyo at mas malinawan po kayo sa findings po ng forensic group. Ang ina ni Francis J. ayaw nang magbigay ng komento sa resulta ng autopsy ng PNP. Hindi pa rin siya sigurado kung muling ipapasailalim sa autopsiya ang bangkay ng anak. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam. Magulo pa po ang isip ko, kaya yun na po na kasi gusto ko po munang magpahinga para makapag-isip po ako ng maayos. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group ang 2 wanted na pulis sa magkahiwalay na operasyon sa Tuguegarao at Rizal. Sa inilabas na pahayag ni IMEG Director Police Brigadier General Warren De Leon, kinilala ang mga naarestong pulis na sina Patrolman Adrian France Balderas at ex-Police Corporal J.V. Romel Vicencio. Si Balderas ay inaresto dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children's Act, habang si ex-Police Corporal Vicencio naman ay naaresto sa Montalban, Rizal sa kasong pagpatay kay Patrolman Jefferson Valencia noong July 4, 2022 sa Caloocan City. Mayroon din itong kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Explosives. Sinabi ni De Leon na patuloy na paigtingin ng IMEG ang kampanya laban sa mga tiwaling pulis. Tulong muna bago balita. Sugatan ng isang 62 anyos na lola matapos mabangga ng humaharurot na motorsiklo habang patawid ng kalsada sa Apalit, Pampanga. Agad namang rumisponde sa aksidente ang UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Leslie Widom. Mga ilang minuto na po kayo ng aksidente. Hindi po siya nawala ng malay. Sino po makatandaan niya? Hindi niyo po alam na nabangga kayo. Ito po. Nagagalan niyo po. Ano po masakit sa inyo? Ito po, masakit sa kayo.
Inabutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada na hawak ang kanyang ulo bunga ng pagkakabangga sa kanya ng isang motorsiklo sa harap ng Larlin Village sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga kagabi. Kinilala ang biktima na si Ofelia Malamig Erea, 62 years old. May mga sugat ito sa kaliwang bahagi ng ulo, tuhod at hita na kaagad na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Tumatawid sila. Ngayon, nauna yung babaeng nakatawid. Naiwan yung kasama niya. Ngayon, may biglang dumating na mabilis yung single. Yun, nasalpok. Basta sinalpokan na. Mas mabilis yung single. Pero maliwanag naman dito. Kung di siya mabilis, matatansya niya yung tumawid. Mabilis lang talaga. Kinilala naman ng rider ng motorsiklo na si Ryan Galang na taga San Simon, Pampanga na nagtamo naman ang sugat sa kanang siko na nilapatan ng pangunang lunas ng Apalit Rescue. Pagkatapos malapatan ng first aid ang mga tinamong sugat ng mga biktima, ay dinala na ang mga ito ng Apalit Rescue sa Jose Bilingad Memorial General Hospital. Samantala, gumawa naman ng kasunduan sa barangay ang biktima at ang nakabanggang motorcycle rider. Nasasagutin nito ang gasto sa pagpapa-ospital ng biktima hanggang sa ito ay gumaling. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa panic mode na umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa inalis na bilyong-bilyong pisong halaga ng confidential funds sa 2024 budget ayon sa dating tagapagsalita ni former Vice President Leni Robredo. Ito ay matapos magsalita kaugnay ng issue si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Natataranta na umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos natanggalan ng Kamara ng Confidential Funds para sa taong 2024. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo at former Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez kasunod ng paglalabas ng pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng issue. Sa unang pagkakataon na pagsalita kaugnay ng liderato ng Kamara, sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung balak tumakbong presidente ni Speaker Martin Romualdez, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Tila binaliwala naman ni Speaker Romualdez ang mga pahayag laban sa kanya ng nakatatandang Duterte. Sa isang pahayag, iginiit nitong wala silang balak tumigil sa pagtatrabaho upang maipasa ang priority bills ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin anya makapipigil sa kanila ang labis na ingay. 2 araw naman ang nakalilipas mula nang i-anunsyo ng Kamara ang pagtatanggal ng confidential funds sa kanyang tanggapan at Department of Education. Wala pa ring public statement si VP Duterte kaugnay ng issue. Wala rin itong tugon sa mga pahayag ng kritiko sa kanya. Abala ito sa activities ng kanyang tanggapan at ng DepEd. Ngayong araw, nasa Cebu City ito para sa National Literary Conference. Araw naman ng Miyerkules, October 11, nag-courtesy call sa kanya si Finland Ambassador to the Philippines, Juha Marcos Pico. Noon lamang October 9 nang mag-courtesy call din kay VP Duterte ang Turkish Ambassador na si Niyazi Evrenakyol. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Jack, paano nakakaapekto sa Britain itong Israel-Hamas conflict? Yes, Jun, magandang araw sa iyo. Actually ngayon, base doon sa recent na pahayag ni Prime Minister Rishi Sunak na handa naman ang United Kingdom na magbigay ng diplomatic, intelligence and security support sa Israel kung sakasakaling kakailanganin. At samantalang nagpahayag din naman ang Metropolitan Police na nagdagdag sila ng mga tauhan sa London streets para naman mapigilan ang pag-increase ng anti-Semitism attacks doon. Pero Jack, wala pa namang recorded na anti-Semitism attack ngayon. Samantala, tumaas naman yung mga insidente ng ilang mga small group na nagkakaroon ng konting celebration pagdating doon sa
pag-atake ng Hamas sa Israel. Samantala, zero tolerance naman ang sabi ng Metropolitan Police regarding doon sa mga supporters na yon. Pero meron bang British national na damay doon sa gulo dyan sa Israel at Hamas? Unfortunately, June, meron 4 yung kumpirmado ng nasawi. Samantalang hinihinala naman na mahigit 10 British nationals ang nasawi doon sa nangyaring attack. Samantala, handa naman ang United Kingdom government na suportahan yung ating mga British nationals dyan. Sa 50 to 60,000 British nationals ang nasa bansang yon. Okay, Jake, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Pinag-uusapan ngayon ng United Nations, Estados Unidos, Israel at Egypt kung paano makatutulong sa mga sibilyan na nasa Gaza Strip. Samantala, pinaplano naman na ang pagpapalabas sa mga residente sa Palestinian Enclave. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Sarado ang lahat ng border crossing na maaring daanan mula sa Gaza Strip papunta ng Israel. Pati ang Rafah crossing patungong Egypt sarado na rin. Subalit kinakailangan makapagpadala pa rin ng humanitarian aid para sa mga Palestinian residents sa lugar. Kaya naman nagpulong ang UN, US, Israel at Egypt sa pinakamadaling paraan upang makapagpadala ng tulong sa war-stricken place. Dahil na rin ito sa pakiusap ni UN Secretary General Antonio Guterres. Nag-iisip na rin ang mga otoridad kung papaano makapagpapalabas ng mga inosenteng sibilyan mula sa Gaza. Noong linggo, sinabing bukas pa ang Rafah crossing mula Egypt papuntang Gaza Strip. Kaya naman ayon sa UN, nakapagpadala pa sila ng 200 trucks ng pagkain, fuel at construction materials. Sa kasalukuyan, walang anumang supply ang pumapasok sa Gaza at pinangangambahang ang tuluyang pagkawala ng kuryente, lalo na sa mga ospital. Ray John Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ni US President Joe Biden ang Israel na sumunod sa rules of war. Samantala, 22 American nationals naman ang kinumpirmadong nasawi sa nangyaring gulo sa Israel. Ito ang balita ni Klein Sinka. And the one thing that I did say, that it is really important that Israel, with all the anger, frustration, and just, I don't know how to explain it, that exists, is that they operate by the rules of war. The rules of war. And there are rules of war. Gumalaw ng naaayon sa rules of war. Ito ang payo ni US President Joe Biden sa mga namumuno sa Israel sa gitna ng tumitinding tensyon sa bansa laban sa Hamas militants. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng complete siege ang Israel kung saan mayroong total blockade sa border ng Gaza Strip. Hindi rin makakapasok ang anumang supply sa loob ng Palestinian Enclave gaya ng pagkain, tubig at gas. Nag-shutdown na rin ang nag-iisa nitong power plant at nanganganib na maubusan ng gas ang kanilang mga generator. Nangako rin si Prime Minister Netanyahu ng ganap na pagwasak sa militanteng grupo ng Hamas. Ito ang unang pagkakataon na nananawagan ng US President na magkaroon ng pamigil ang Prime Minister ng Israel. More than 1,000 civilians slaughtered in Israel. By the way, I've been speaking with a number of Israeli leaders, a number of leaders around the world, leaders in the region as well. And, among those who have been victimized, this evil, who've been killed, are at least 22 American citizens. This attack was a campaign of pure cruelty. Itinuring ang casualty na ito na deadliest day para sa mga Hudyo mula noong Holocaust. Nagpaabot naman ng pakikiramay si White House spokesman John Kirby at nagpauna na maaaring madagdagan pa ang bilang ng mga masasawi. Klein Sinka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Bukod sa carbon, kinakitaan din ng masaganang tubig ang samples na nakuha mula sa asteroid Bennu. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang Bennu ay ancient relic ng solar system na nabuo sa pagitan ng nakalipas na 700 million hanggang 2 billion years matapos mahiwalay sa mas malaking asteroid na 4.5 billion years old. Ang mga samples ay dala ng OSIRIS-REx spacecraft na binubuo ng mga bato na iba-iba ang laki, dust particles at intermediate-sized particles. Malaking balita para sa mga siyentipiko ang presensya ng tubig sa Bennu sapagkat itinuturing na building blocks of life sa Earth, ang water, carbon at inaasahan na makatutulong ito sa mga pag-aaral sa hinaharap. Na-recover ng US Coast Guard at Marine Safety Engineers ang ilang pang debris mula sa lumubog na Titan submersible. Bukod sa debris, nakuha rin ang ilang hinihinalang human remains na maaaring mula sa 5 pasaherong nasawi sa naturang aksidente. Dinala na ang mga ito sa US medical professionals upang masuri. Ayon sa US Coast Guard, nakipag-ugnayan na sila sa National Transportation Safety Board at iba pang international investigative agencies upang magkaroon ng joint evidence review sa mga na-recover na debris. June 18 nang mag-implode o sumabog sa ilalim ng karagatan ang Titan submersible, lula ng 5 tao para sana sa Titanic mission. At yan ang mabalita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Ibinunyag ngayon ng isang transport group na mismong si Jeff Tumbado ang tumatanggap umano ng payola sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board upang maproseso ang ilang mga transaksyon sa ahensya. Si Tumbado ang whistleblower na una nang nagsiwalat na umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB na kalaunan ay binawi din ang mga akusasyon laban kay suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis. Ito ang balita ni JP Nunez. Tumatanggap po si Jeff ng kunang payola na Tumbago. Si Jeff Tumbago, tumatanggap po siya ng payola na ang biyahe po ng mga van ay Pasita, Cubao. Matapos na magsilbing whistleblower kung saan ibinunyag ang umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB, si Jeff Tumbado na ngayon ang itinuturo ng isang transport group na siya umanong tumatanggap ng lagay o payola sa loob ng ahensya. Si Tumbado ay dating nagsilbing executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ayon kay Michelle Sapangila na siyang may-ari ng isang transport corporation, mayroon umano siyang mga unit ng taxi na na-impound ng LTFRB kahit pa mayroon itong legal na prangkisa. Nais niyang ilapit ito noon kay Chairman Guadis para magawan sana ng aksyon ang kanyang problema. Ngunit pinadaan muna umano siya kay Tumbado. Direkta niyang inakusahan si Tumbado na siya umanong nanghihingi sa kanya ng pera kapalit ang pag-areglo sa mga na-impound niyang taxi. Kung kaya kong bayaran ng 500,000 ang aking impound para lahat malinis, yun ay kanilang aayusin na parang walang nangyari sa aking impound. Pagdating sa legal, natatabunan na naman ang dokumento ko dahil si Jeff tumatanggap ng pera against sa isang corporation din na nagtatayo na kalaban ng aking corporation na nagpapatakbo ng kolorom. Kwento pa ni Michelle, mayroon siyang dating miyembro na lumipat sa pangungolorum mula nang ma-impound ang minamanehong taxi. Nagkataon niya na nahuli ito ng enforcer ng LTFRB at napag-alaman kay Jeff Tumbado rin inilapit ang problema kapalit ang pera. Sir Jeff, nahuli yung unit, maari ho bang arborin mo? Sabi ni Jeff, sige kakausapin ko yung enforcer na hindi matikitan para hindi makarating sa office of the chairman. Sa totoo lang, hindi naman talaga involved si chairman sa hingian sa mga lagay na yan. Kahapon naglabas ng affidavit of recantation si Tumbado kung saan binawi nito ang mga naunang aligasyon laban kay Chairman Guadis. Sinabi niya na nabigla lamang siya, nagkaroon ng maling paghatol at naimpluwensyahan ng ibang mga individual na maaari
maaaring nakadagdag sa kanyang pagkalito. Pero iginiit niya na mayroon pa rin namang maling nangyayari sa LTFRB na kinakailangan ng agarang investigasyon ng mga otoridad. Sa Viber message na ipinadala ni Jeff sa UNTV News, sinabi nito na saka na lamang siya magpapa-interview upang ipahayag ang kanyang panig. Samantala, iginiit naman ng Pro-Movers Transport Alliance na isang grupo ng mga consolidated PUV na dapat pabalikin sa pwesto si Chairman Guadis dahil wala umanong katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Kami sa aming grupo, 10 na ibang pang grupo ng transportasyon ay nagpapahayag at tahasang nagsasabi na kami ay nagproseso ng aming mga dokumento at kahit isang singkong duling ay wala po kaming ibinibigay sa LTFRB at wala rin pong anumang pabor ang hiningi ng aming butihing chairman. Sa halip siya lamang po ang nakita namin na tunay na nagmamalasakit sa aming sektor. Kaya nais niyang ipatupad ang deadline ng consolidation sa darating na si December 31, 2023. Ayon sa grupo, sakaling ituloy ng Manibela ang tigil pasada sa Lunes, handa silang tumulong sa pamahalaan para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero gamit ang kanilang mga modern jeepney. Naniniwala ang mga ito na hindi naman umano mapaparalisa ang mga ruta ng jeep dahil kakaunti lang naman ang sasama sa transport strike gaya umano ng nangyari sa mga nakalipas na tigil pasada ng grupong Manibela. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Modernisasyon sa agrikultura ang isa sa nakikitang paraan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang food security sa bansa. Ito ang binigyan diin ng Pangulo nang kanyang bisitahin ang itinuturing na world-class controlled climate na poultry farm sa Hagonoy, Davao del Sur. Ayon sa Pangulo, malaki ang papel ng private sector para maisulong ang industrialization at maging maunlad ang agri-sector. The reason that I made sure to come here, para ipakita nga na meron talagang paraan para magkaroon tayo ng sapat na supply. And it comes from, again, from the private sector. But the private sector, marami silang pinaplano. Tinatapos na ng Republika ng Marshall Islands ang investigasyon sa nabanggang bangka ng Pilipinas ng oil tanker na Pacific Ana sa karagatan ng Pangasinan na ikinasawi ng 3 mangingisda. Ngunit ang mga senador may panawagan para sa mga biktima ng aksidente. Ito ang balita ni Harleen Delgado. If it's a pure accident, does anybody have to go to jail? Hindi. But we have to compensate those damage. At wag na natin i-dribble o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands. Agarang tulong sa mga biktima. Ito ang apela ng mga senador sa gobyerno ng Marshall Islands at shipping company ng oil tanker na Pacific Ana na sangkot sa aksidente sa karagatan ng Pangasinan na malapit sa Bajo de Masinloc noong October 2. Kanina, humarap sa pagdinig sa Senado ang 11 mangingisda na nakaligtas at mga kaanak ng nasawing 3 mangingisda at ikinuwento ang nangyari. Ang ilan sa kanila, aminadong nagkaroon na ng takot matapos ang aksidente. Pagkatapos nitong pangyayaring ito, kayo ba ay handa pang pumalaot uli at mangisda doon sa naturang lugar? Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga phobia. Takot po. Ayon sa Deputy Commissioner for Maritime Affairs ng Marshall Islands sa Pilipinas, sinimulan nila ang paunang investigasyon 2 araw matapos ang insidente. Patuloy din ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard o PCG at malapit nang matapos ang paunang investigasyon. Kung mapatutunayan ang pananagutan ng oil tanker batay sa international law, magbibigay ito ng kompensasyon. Investigation was actually based in Singapore. We actually boarded the vessel. We have 2 investigators that went on board the vessel last October 6. We already are in the process of concluding the investigation, and it will be a full report that will be forwarded to IMO database, and it will be visible actually for the Port State Control. Ayon sa Department of Justice, hinihintay pa nila ang report ng PCG, kaya hindi pa makapaghain ng kasong kriminal. Pero panawagan ng mga senador, huwag nang hintayin ang resolusyon ng investigasyon at gawa na ng paraan para agad na magpaabot ng tulong sa mga biktima at mga naulilang kaanak. Namatayan tayo ng kababayan natin,
Maghihintay pa tayo ng taon po, baka grade 3 na ito. Itong anak nitong kapitan, hindi pa ho tapos itong kaso. But we can have other remedies, of course, Mr. Chair. If we look back at what happened to the Reed Bank incident, it can be payment of damages. So loss of income, actual damage because of the destruction of the ship, and emotional damage also because of the phobia that they have. So, wag tayo muna Ayon sa ilang biktima, may mga ahensya ng gobyerno ang nagpaabot ng tulong gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Provincial Government ng Zambales. Ang manning agency ng nakabanggang oil tanker nakahanda rin anilang sumunod sa magiging desisyon mula sa investigasyon kahit hindi umano nila responsibilidad ang operasyon ng barko at manning agency lamang sila para sa Filipino seafarers. Sir, we have been coordinating and cooperating with all the investigative agencies. We will continue to do so. We will abide by whatever is the finding of the final report. I will pass this on to the principals, but like I said, we are just the manning agency. I hope you could consider giving them compensation right away. Look at that young girl. We have to take care of her education. Because there is no more, the husband is gone. Ayon naman sa PCG, matatapos ang fact-finding investigation 1 linggo matapos ang gagawing inspeksyon sa FBG RIN kapag nadala na ito sa Subic, Zambales. Plano rin ng PCG na isumite sa Department of Foreign Affairs o DFA ang report ng investigasyon sa nangyaring insidente para sa nararapat na diplomatic action. Nakahanda naman nila ang DFA na tumulong sa mga pamilya ng mga biktima para ipaabot sa operator ng oil tanker ang kanilang mga hinaing. Itinuloy naman sa Senado ang pagdinig sa panukalang Archipelagic Sea Lanes Law na magtatakda sa mga maaaring daanan ng mga barko sa karagatan ng Pilipinas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang pag-iral ng habagat. Ayon sa Pag-asa, naobserbahan nila ang paghina nito sa mga nagdaang linggo. Dahil naman sa high pressure area ay dahan-dahan na nagbabago ang weather patterns. Sa mga susunod na linggo ay posible namang umiral ang amihan na magdadala ng malamig na panahon sa bansa. Samantala, inaasahan na ang pagkabawas sa mga ulan dahil sa epekto ng pag-iral ng El Nino sa Dagat Pasipiko. Mararamdaman ito sa nalalabing buwan ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2024. Posibleng maapektuhan nito ang mga sektor ng agrikultura, supply ng tubig, enerhiya, health at public safety at iba pang key sectors sa bansa. Tututukan ng Water Resources Management Office ng Department of Environment and Natural Resources ang nasa 100 lugar sa bansa simula sa Enero sa susunod na taon. Ayon kay DENR Yusek Carlos Primo David, ang mga lugar na ito sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Mindanao ay nasa panganib ng pagbaha. Gayunman, hindi lamang basta mapahupa ang baha ang kanilang gagawin. Nais din nilang subukan o pag-aralan kung maaari itong maggamit para sa hydropower plant, supply ng tubig para sa irigasyon, aquaculture at ecotourism. Imbis anya na padaluyin ang baha papuntang dagat, ay gagawa sila ng paraan para maimbak ito. Target ng Commission on Elections o COMELEC na maungusan ang voter turnout o bilang ng mga bumoto noong 2018 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa paparating na halalan sa October 30. Paalala din ng komisyon, iwasan na ang mga nakaugaliang gawain sa panahon ng kampanya gaya ng pamimigay ng kung ano-anong mga bagay. Ito ang balita ni Dante Amento. Sana nga po pati October 31, sana nga po nadamay na rin dahil alam niyo po kapag mahaba-haba yung bakasyonan, nauwi yung ating mga kababayan sa bawat probinsya nila, sisiguraduhin at na makakaboto sila. Ipinagpasalamat ng Commission on Elections o COMELEC ang pagdeklara ng Pangulo na non-working day ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa darating na October 30. Naniniwala ang komisyon na tataas ang voter turnout dahil makakauwi ang mga botante sa kanilang probinsya para bumoto. Target ng COMELEC na mahigitan ang voter turnout noong 2018 BSKE. Tayo po kasi nag-aambisyon na mahigitan yung nangyari noong 2018 kung mga 70% yan, sana man lang mga 75% ditong darating na barangay and SK elections.
Noong 2018, BSKE, mayroong 57,429,273 ang bilang ng mga rehistradong botante. 40,890,372 ang aktual na bumoto o 71.20% voter turnout. Sa paparating na BSKE, aabot sa halos 70 million ang rehistradong botante. Samantala, sa susunod na Huwebes, October 19, ay simula na ng campaign period. Paalala ng COMELEC, bawal ngayon ang nakaugalian tulad ng pamimigay ng bowlers, payong, panyo at iba pang bagay na may halaga. Ayon kay Garcia, huwag na rin magsuot ang supporters ng t-shirt na may mukha ng kandidato. Maaari silang magsampa ng kaso sa kandidato at madamay pa ang mga supporter nito. Tandaan niyo po ito, walang makakapigil sa COMELEC na lagi naming ikarga yung obligasyon na yan o responsibilidad na yan sa kandidato. So kung ako po yung supporter, iwasan nyo na lang po magsuot ng ganyan kasi baka yung kandidato nyo pa na minamahal ninyo ang makasuhan po ng Commission on Elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdag kaalaman po. Alam niyo po ba kung ano ang konsensya? Karamihan sa atin ay naniniwala po sa konsensya. Pero ano nga ba ang conscience? Ang conscience ay tumutukoy sa pagkaunawa ng isang tao na sa pagkaalam kung alin ang tama o mabuti. May pakiramdam siya na dapat siyang kumilos ayon po dito. Dati pa man naniniwala na ang tao sa conscience. Halimbawa nito ay ang paniniwala ng ancient Egyptians na mayroong dictates of the heart o dikta ng puso. May mababasa rin sa Biblia tungkol sa conscience tulad ng naisulat ni Apostol Pedro. Sa larangan ng psychology, pinaniniwalaan din ang conscience at ayon sa mga pag-aaral, nagsisimulang magkaroon ng konsensya ang isang tao sa edad na 3 to 5 years old. Kaya, ang payo ng mga professionals na habang nasa murang edad pa, sanayin sa pagkakaroon ng mabuting konsensya ang mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa, pagbibigay ng positibong feedback kapag gumagawa sila ng mabuti at pagtatama naman kung may nagagawang mali. Kayo, madalas nyo bang nakakausap ang konsensya nyo? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan, sa mga nag-aabang po ng resulta ng UNTV Volleyball League, tapos lang, Monica, nagwagi ang AFP Lady Gunner sa, three straight sets, di ba? Straight sets yan. Yung una, identical, 25-17, 25-17. Tapos itong huli, medyo dikitan. Anong score? Nag-juice, 26-24. Ay, ang medyo nakahabol sana yung Senate Lady Defenders, kaya lang talagang kinapos eh. So, game 1 pa lang naman yan. May pagkakataon pa sa linggo ang Senate Lady Defenders, di ba? Sa linggo para makabawi. Dapat medyo... Pero ang laki ng in-improve ngayon ng, ng Senate Lady Defenders. Siguro doon sa coach nila, no? Magaling yung coach nila eh. Malaking bagay talaga pag gamay nyo yung play ng isa't isa eh. Kaya, naku, good luck. Yan o, yan. Ito ang mga laban sa linggo. Game 1, no? Ang game 1, DFA emissaries at saka judiciary, justice servers. Oh, selection. Selection. Okay. Yan, maganda yan. At best player si Joan Bunag. Malupit pumalo yun, Monica, pag nakita mo. Matutulis. Oo, nakakatakot yan. Oo. Wag mong Sino bang asawa niyan? Wag gagalitin, masakit masakit makapalo. Pero congratulations po sa ating mga kupunan na sumali sa ating public unang servants, edisyon. Correct. Oo. At parang rin yan, parang UNTV Cup. May mga beneficiaries din sila. So wala talagang talo kasi lahat ng beneficiaryo kay champion o hindi, meron pong makukuha. Saka yung effort nila para mag-practice Kasi siyempre mga empleyado po yan ng pamahalaan, yung Senate Lady Defenders. Talagang sila kumukuha ng oras o mga naglalaan ng oras para doon sa kanilang pagpapractice.
kahit may mga trabaho sila, after ng Oo. work, practice sila. Oo, Yan. kaya congratulations and good luck sa mga susunod na games. Ayan. At narito naman po ang ating mga kausi na atin pong babatiin ngayong, ano ba ngayon? Webes. Webes. Ako kamali naman si Monica. Kasi Ako magsabi ng Wednesday. Webes. Yeah. Ayan. Si Pers, si Angel May Castillo, si Pers Arnaldo at si Henaro Romero. Salamat po sa panonood. Mhm. At happy viewing din po kay Gladys Bangolay, Rudy Fortaliza, Francis Loro. At saka gusto ko lang din batiin yung mga kababayan ko sa Morong, Bataan. Alam mo ba, malinaw ang signal natin Wow. sa Morong, Bataan at lagi silang nanonood dyan. Batiin ko lang ha, kasi lagi itong nanonood sa atin. Si Jaime Batula, Ronnie Batula, Barbara Batula, at buong Batula family. Maraming salamat po sa panonood at syempre sa mga taga Morong, Bataan at buong Bataan din po. Maraming salamat. Idamay mo na daw si Direk Lito, nandun daw sa Morong. At talaga ba? Si Direk Lito? Nasaan si Direk Lito? Morong Beach Resort. Nasa Morong Star. Beach, Morong Star Beach Resort. Maganda dyan. So pumunta po kayo ngayong weekend. Pero wala nang habagat, di ba? Wala nang habagat. Oo, Pwede wala na. Wala na masyadong amihan ulan. na, lalamig Oo, na. Ibig sabihin, kaya lang, pagka panahon naman ng amihan, Monica, doon naman dumadaan sa atin yung malalakas na bagyo. Kasi mainit ang dagat Pasipiko, mas maraming kumbaga nahihilang lakas, enerhiya. Yung bagyo. Yolanda, hindi ba? Parang panahon November yun. Oo, amihan November yun. season yun eh. So, ingat tayo. Mhm. Alright, narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo 1:5 na nagsasabi, "Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.